Chapter 6. Where have you been? Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Vincent na nakaupo sa may kama pagkabukas ko sa pinto ng kwarto ko. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Waiting for you. Tumayo siya saka naglakad palapit sa akin. You didn't answer any of my calls. Didn't I tell you to go home early? Are you really that bullheaded? Sorry, hindi ko namalayan ang oras. Nagpunta lang ako sa mall kasama ang best friend ko. Oh, really? Nga pala, pupunta ako sa bahay ni Sabrina bukas. Tutulungan ko siyang magluto para sa birthday ng mama niya. Tumitig siya sa akin ng salubong ang mga kilay. Do you think I believe you? Are you seeing some other guy? Do you have a boyfriend, perhaps? Ha, wala akong boyfriend. Nagsasabi ako ng totoo. If that is true, then good for you, but if you have a boyfriend, make sure Earl won't see him. I don't like sharing what's mine, sabi pa niya sa kahinawi ang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ko. You should always remember that I already conquered some parts of your body. Bigla-bigla na lamang niya inilapit ang mukha niya sa leeg ko saka sinimulang halikan ito, Vincent. Sinubukan ko siyang itulak palayo, pero naisara niya ang pinto sa likuran ko saka ako isinandal doon. It's time for another game, but before that, I would like to test all of the parts of you that already conquered. Bulong niya saka mahinang kinagat ang tenga ko na siya namang naging dahilan upang manginig ang buong katawan ko. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko saka ako hinayla palapit sa kanya nang hindi iniiwan ng mga labi niya ang leeg ko. Gustong-gusto ko siyang itulak, pero tila ba ayaw makinig sa akin ng sarili kong katawan. Habol hininga ako ng umiwalay na siya sa akin. Inilapit niya ang mukha niya sa akin, halos dumampi na ang mga labi niya sa mga labi ko. Do you want me to kiss you? Napalunok ako habang nakatitig sa mga labi niya, ha? Why are you holding back so much? Bulong niya. Doon ko lamang na-realize na inaasar niya lamang ako. Kaagad ko siyang itinulak palayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko ba maglalaro tayo ng chess? Bilsan mo na, gusto ko nang matulog. Fine, if that's what you want. Let's go to my room. Magpapalit lang ako ng damit tapos susunod ako roon. Ngumisi pa siya sa akin bago lumabas ng kwarto ko. Bamantong hininga ako saka naupo sa kama. Bakit ba parang hindi ako makagalaw sa tuwing ginagawa niya ang mga iyon sa akin? Muntik niya na akong halikan. Feeling ko, lips ko na ang pipiliin niya mamaya. If I were you, I would hire a better coach than the one you have now. You never won against me. Do you really suck at playing chess or you're doing it on purpose? Sabi sa akin ni Vincent nang manalo na naman siya sa laro namin. Masama akong tumingin sa kanya. Nababaliw ka na ba? Bakit ko naman sasadyaing magpatalo sa'yo? Because you're excited about what I'm going to get next. Nababaliw ka na nga. Matatalo rin kita sa mga susunod na laro, Vincent. Hintayin mo lang ang araw na iyon, pagbabanto ko sa kanya, pero ngumiti lamang siya sa akin. Then, do it. Tugon niya. But before that, let me conquer another part of you first. Kaagad na lumakas ang tibok ng puso ko nang sabihin niya iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang pinapasadahan ng tingin ang buong katawan ko. How about this one? Anong, your right leg is mine now? Bulong niya saka itinaas ang kanang paa ko sa may couch, kaya naman nawala ako sa balanse saka napahiga roon. Anong ginagawa mo? Your right leg is mine now. From your right toes, up to your thigh. Sabi niya saka dahan-dahang hinihila pataas ang pijama ko sa kanang paa ko hanggang sa maabot iyon sa hita ko. Hinihila ko iyon mula sa kanya, pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. Inilapit niya ang mukha niya roon saka sinimulang halik-halikan iyon. Pabigat ng pabigat ang paghinga ko habang ang mga labi niya ay naglalakbay mula sa binti, pataas sa hita ko. Mahigpit akong napakapit sa covering ng couch habang kinakagat ang ibabang labi ko upang maiwasan ang pag-ungol. Hindi ko dapat ipakita sa kanya na nag-e-enjoy ako sa kagaguhan niya. Tumingin siya sa akin habang ang mga labi niya ay nasa hita ko pa rin. You can moan if you want. Manahimik ka. Alright. Lie to yourself even more and hold back, bulong niya sa kangumisi sa akin.
Ikaw lang ang nag-enjoy sa kalokohang ito, Vincent. Nanlaki ang mga mata ko nang mahina niyang kagatin ang hita ko. Tila ba'y kakapusan ako sa hininga sa ginagawa niya. Huwag kang uungol, Sophie. Huwag kang umungol, kung di isipin ni Vincent na gusto mo ang ginagawa niya. Sophie, kaagad akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Lance. Sobrang lakas kaagad ng tibok ng puso ko nang makita ko pa lamang ang mukha niya. Suot niya ang isang black turtleneck at black na pantalon, pati na rin ang round glasses niya. Ngayon na nakatingin ako sa kanya, napagtanto kong kamukha niya nga si Vincent. Teka nga, paano naman napasok ang lalaking iyon rito? Halos hawakan niya na ang pinakaiingatan ko kagabi. Mabuti na lamang at naipaalala ko sa kanyang hita ko ang pagmamay-ari niya at hindi ang kaluluwa ko. Kailangan ko siguraduhin hindi na siya mananalo sa susunod na laro namin. Nasaan si Sabrina? Bumalik lamang ako sa ulirat nang tanungin ako ni Lance. Hindi ko alam. Hindi niya rin kasi sinasagot ang mga tawag ko. Siguro papunta na rin siya rito. Tumango naman siya. Kung ganoon, hintayin na lamang muna natin siya. Naupo siya sa upuang katapat ko. Ito ang unang beses na nakita kitang hindi nakasuot ng uniform, bigla niyang komento. Ha, I think your dress suits you, dagdag pa niya habang nakangiti sa akin. Tumingin ako sa kanya. Salamat. You know what, Sophie? Ano yun? I think you look even mature now. Ha! Bigla siyang naghikab habang nakatingin sa relo niya. Darating pa kaya si Sabrina? Susubukan ko ulit siyang tawagan, sabi ko naman saka ko kinuha ang phone mula sa bag ko. Dinial kong muli ang number ni Sabrina saka ko siya sinubukang tawagan, pero hindi niya yun sinagot. Tatawagan ko na sana siya ulit, pero bigla na lamang akong may natanggap na text message mula sa kanya. From, Sabrina, alam kong matagal mo nang hinihintay ang araw na ito, Sophie. Kaya naman sige na at I-enjoy mo na ang una mong date kasama si Dr. Jacobs. Tandaan mo, kailangan mong ikwento ang lahat ng mangyayari sa akin, huwag mo rin kalimutang halikan siya bago kayo umuwi. Kaagad na namula ang magkabilang pisngi ko nang mabasa ko ang message na iyon mula kay Sabrina. Ang babaeng iyon talaga kahit na kailan, malapit na raw ba siya? Bigla namang tanong ni Lance. Ibinalik ko ang phone ko sa loob ng bag bago tumingin sa kanya. Masama raw ang pakiramdam niya kaya hindi siya makakasama sa atin. Ganoon ba? Sinabihan mo ba siyang magpahinga at uminom ng gamot? Bumuntong hininga naman siya. Malamang nagkasakit siya dahil masyadong malakas ang ulan kahapon. Tingin ko rin. So, mukhang wala na tayong ibang choice kung di ang ituloy ang plano natin ngayong araw. Pwede naman natin siyang bilhan ng kung ano bago tayo umuwi. Ngumiti ako. Okay. Anong movie ang gusto mong panoorin? Tanong sa akin ni Lance nang makarating na kami sa cinema. Tumingin naman ako sa listahan ng mga movie na pwede naming panoorin. Tingin ko, maganda ang isang iyon. So, hilig mo palang manood ng rom-com movies? Oo, nahihiya akong ngumiti sa kanya. Pumasok na kami sa loob ng sinehan matapos naming bumili ng popcorn at inumin. Ito ang unang beses na manunood ako ng sine kasama si Lance. Matagal-tagal na rin mula nang makanood ako ng movie sa sinehan, sabi ni Lance na makaupo na kami. Ha, bakit naman? Wala kasi akong ganoong oras para magpunta sa mall. Wala nga rin akong time para mag-grocery para sa sarili ko, natatawa niyang sabi sa kainayos ang suot niyang salamin. Mabuti na lamang at may gumagawa yun para sa akin kaya hindi ko na kailangan pang mag-alala. Bigla na lamang akong nakaramdam ng lungkot. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Siyempre, ang girlfriend niya ang gumagawa yun para sa kanya. Hayan, magsisimula na ang palabas. Tila bata niyang sabi habang nakaturo sa malaking screen. Wala kaming ibang ginawa kundi ang tumawa nang magsimula na ang movie. Panay ang sulyap ko kay Lance at hindi ko mapaglang mapangiti, noong nasobra siyang nag-e-enjoy. Masyado siyang focused sa movie, habang ako naman ay focused sa kanya. Ang ganda ng movie, no? Tanong ni Lance sa akin habang naglalakad kami sa loob ng mall para maghanap ng restaurant na pwede naming kainan. Oo, nakakatawa, tugon ko habang nakangiti. Palingalinga lamang ako sa paligid nang bigla na lamang akong may nakitang isang malaking teddy bear statue na nakaupo sa may bandang gitna ng daan. Parehong bear din iyon sa mall na pinuntahan namin ni Vincent noon.
Gusto mo bang magpa-picture katabi ng bear na iyon? Biglang tanong sa akin ni Lance. Ha? Tara, mag-picture tayo katabi niyon, sabi niyang muli sa kahinawakan ng kamay ko at hinayla ako palapit sa teddy bear na iyon. Tumayo siya sa tabi ko sa kanya nilabas ang phone mula sa bulsa niya. Hindi ka makita sa camera, Sophie. Lumapit ka pa ng kaunti sa akin. Okay, lumapit naman ako ng kaunti sa kanya. Hindi pa rin. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong inakbayan saka inilapit pa sa kanya. Smile. Tila lalabas na sa dibdib ko ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok niyon. Naaamoy ko ang pabango ni Lance at nararamdam ko rin ang init ng balat dahil sa braso niya sa balikat ko sa sobrang lapit niya sa akin. Tignan mo. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato namin. Mukha akong personal maid mo, natatawa ko pang sabi habang nakatingin sa mga iyon. Umiling naman siya. Hindi totoo iyan. Mas mukha nga akong bodyguard mo. Paano naman ako magkakaroon ng napakagwapong bodyguard? You're complimenting me too much, nahihiya niyang sabi. Magpapatuloy na sana ulit kami sa paghahanap ng kakainang restaurant nang bigla na lamang may lumapit sa aming dalawang teenager na nakasuot pa ng uniform habang may hawak na camera sa kamay nila. Excuse me, couple po ba kayo? Pwede po ba namin kayong kuhanan ng litrato? Tanong ng babaeng may maiksi at kulot na buhok. Sumulyap muna ako kay Lance bago muling tumingin sa kanila. I'm sorry, pero hindi kasi kami, it's alright. Go ahead, pagpuputol sa akin ni Lance habang nakangiti sa kanila. Sa huli, napagdesisyonan na lamang din namin ni Dr. Jacobs na magpunta sa isang coffee shop. Ang ganda naman sa coffee shop na ta. Bulalas ko pagkalapag ng waiter ng order namin sa table. Isa yung heart-shaped latte art na gawa sa steamed milk. Oo, may mga creative silang barista. Balita ko nga, isa sa kanila sumali pa sa isang international competition last year, sabi naman ni Lance. Talaga, totoo ba? Ang galing na map, tumanggo siya. Masarap din ang croissant nila. Madalas akong magpunta rito kapag stressed sa trabaho, bigbang sabihin niyan, stressed ka ngayon. Tanong ko, hindi na, dahil nandito ka. Kaagad na nag-init ang magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi niyang iyon. Humigop na lamang ako sa kape ko saka nag-iwas ng tingin mula sa kanya. Actually, iyon ang similarity nila ni Vincent. Masyado silang diretso kung magsalita. Well, maliban nga lang kay Vincent na mahilig magsabi ng mga bastos. Sophie. Ha! Inilapag kong muli sa table ang tasa ko saka tumingin sa kanya. Nagulat ako nang bigla na lamang niyang inilapit ang mukha niya sa akin habang diretsyong nakatingin sa mga labi ko. Ramdam ko ang napakalakas na tibok ng puso ko at tila ba na estatwa ako sa kinauupuan ko habang nakatitig sa kanya. Maya-maya ay bigla na lamang siyang may kinuhang panyo saka pinunasan ang gilid ng labi ko. You got some milk on your lips. Ako na. Sabi ko saka kukunin na sana ang panyo mula sa kamay niya, pero umiling lamang siya saka nagpatuloy sa pagpunas sa gilid ng labi ko. Okay lang, ako na. Napakalapit niya sa akin to the point na nakikita ko na ang nunal niya sa mukha. Naaamoy ko rin ang manly niyang pabango na siyang naging dahilan upang mas lalo pa akong kabahan. Bakit niya ba ginagawa ito sa akin? May girlfriend na siya, pero bakit patuloy pa rin sly sa paggawa ng mga bagay na mas lalong magpapahulog sa akin sa kanya? Lumayo ako sa kanya na siya namang ikinagulat ni Lance. I'm sorry, ako na lang ang gagawa. Zero okay, sabi niya saka iniabot sa akin ang panyo niya. Thank you, Sophie, ang tanga mo talaga. Mas lalo lang kayong magiging awkward sa isa't isa. Lisipin niyang hindi ka komportable sa kanya. Panandalian muna kaming nabalot ng katahimikan bago muling nagsalita si Lance. Kapag may nakakita sa atin dito, paniguradong pagagalitan nila ako dahil nagpunta ako rito kasama ang isang estudyante, ha? I'm sorry for bringing you here, Sophie. Siguradong magagalit ang boyfriend mo. Umiling-iling ako. Hindi, ako nga ang nag-aalala dahil baka magalit ang girlfriend mo sa'yo. Hinintay kong magsalita siya. Hinintay kong sabihin niyang single siya at walang girlfriend, pero hindi niya ginawa. Wala siyang sinabi. So, ang babaeng iyon ay girlfriend niya ngang talaga. Tingin ko kailangan ko nang umuwi, sabi ko saka tumayo. Tumangala sa akin si Lance nang nagtataka. Ha, pero maaga pa. Sure kang gusto mo nang umuwi?
0 hanggang 0 oh. Sorry talaga, pero gusto ko nang umuwi. Bumuntong hininga muna siya bago tumayo. I understand, pero hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Hindi na kailangan. Niliber mo na ako ng lunch kaya, I will feel really bad if you go home by yourself. Okay, tahimik lamang kami habang nasa loob ng kotse niya. Nagigilty tuloy ako dahil sa ginawa ko. Tingin ko napaka-childish ng ginawa ko. Hindi niya naman alam na gusto ko siya kaya panigurado akong nagtataka siya kung bakit bigla-bigla na lamang akong nag-ayang umuwi na. Lance. Sorry. Sandali siyang sumulyap sa akin bago muling tumingin sa daan. Bakit ka nag-so sorry sa akin? Dahil masyado akong killjoy. Alam kong gusto mo lang magpakasaya kasama ako tapos inilibre mo pa ako ng lunch at nanood tayo ng sine. Gusto ko lang malaman mong napakasaya ko dahil nakasama kita ngayong araw. Ang tagal na rin mula noong huli tayong nag-hangout at masasabi ko talagang napakasaya ko kapag kasama kita. Salamat sa pagiging sobrang bait mo sa akin, Lance. Na-appreciate ko ang kabaitan mo. Hindi ko alam na mabait ang tingin mo sa akin dahil hindi naman iyon ang totoo. Hindi ako gaya ng lalaking iniisip mo, Sophie. Pero thank you dahil na-appreciate mo ako, sabi niya nang inihinto niya na ang kotse. Ngumiti lamang ako sa kanya. Mabait ka talaga, kaya nga gusto kita. Wala akong sinab. Oh, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay. Hehe, salamat sa oras, Lance. Hahawakan ko na sana ang handle para buksan ang pinto ng kotse niya pero bigla na lamang niyang hinawakan ang kamay ko. Sandal lang, Sophie. Nahihiya siyang tumingin sa akin, actually have something to give you. May ibibigay ka sa akin. Ano yun? Bigla na lamang siyang may kinuhang maliit na box mula sa bulsa niya saka iyon iniabot sa akin. Open it. Kinuha ko ang box na iyon mula sa kanya saka binuksan. Hairpin. Oo, binili ko iyan sa isang store dahil bigla kitang naalala nang makita ko iyan. Hindi ko naiwasan ang mapangiti. Ang cute nito. Salamat, Lance. Isa iyong hairpin na may smiley na design na gawa sa maliliit na white pearls. Do you like it? Tanong niya. Oo, gustong gusto. Tumawa siya. Let me put it on you. 0 okay. Inilagay niya naman ang hairpin sa buhok ko. Sabi ko na nga ba at bagay sa'yo. Salamat. You are the jolliest girl I have ever met, Sophie. Kaya nga naalala kita sa hairpin na iyan. I hope you'll take care of it. Oo naman. Salamat talaga at sorry kung wala man lang akong regalo sa'yo. Ayos lang. Oo nga pala, tingin ko may naghihintay sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa may gate ng mansyon. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Vincent na nakatayo roon habang may kausap sa phone niya. Palingalinga siya at kaagad na nagsalubong ang kilay niya nang mapadpad ang paningin niya sa kotse ni Lance. Kailangan ko nang pumasok sa loob. Salamat talaga rito, Lance. Yes, sure. See you at school, Sophie. See you. Where's Sophie? I asked Venom as soon as Elle entered the mansion. Sinabol niyang pupunta siya sa bahay ng best friend niya, boss, ang sabi niya rin nagpaalam na siya sa inyo. I nodded. So she went there, For sure. It was not even her best friend that she was meeting up with. She kept on stuttering when she told me about it last night. Venom said nothing. I have nothing to do today. That was why I went home early. I was planning on playing around with Sophie all day just to keep myself entertained, but looks like she was entertaining herself by being with somebody else. I think she was having so much freedom and I didn't like it. My phone started ringing. Vincent, boss, nahanap na po namin siya. It was Joe, one of my men. Who? Felix, boss. Yung gagong nagplanong tumakas mula sa inyo. Nag-undergo siya sa plastic surgery para hindi natin siya mahanap kaagad, at nagpanggap din siyang ibang tao. Kilala na siya ngayon bilang si George Lautner, bar owner, at isang mayamang tycoon, laughed. A wealthy tycoon, acting as if he didn't steal any money from me. Are you with him right now? Opo, boss. Good. Just keep him there. I'll go there later. Make sure he wouldn't be able to escape.
Want to see him suffering and I want to kill him in my own hands. Naiintindihan ko, boss. I went outside the mansion only for me to see a familiar car outside. I walked out of the ate and glanced at the car. Boss, gusto ko lang po ipaalala sa inyo ang collaboration ng kumpanya natin kay Mrs. Portman. Sinabi po niyang gusto niya kayong makita sa lalong madaling panahon. That car was familiar to me. Boss. What? Si Mrs. Portman. What about her? Gusto niya raw po kayong makita sa lalong madaling panahon. I held my phone in my other hand while my eyes were still locked on the car. Tell her that I would meet her tomorrow. Okay, boss. Is that all? Yes, boss. Hung up the phone and was about to walk towards the familiar car when Sophie suddenly stepped out of it. She ran towards me clutching her bag to her chest. Vincent, you look beautiful, where have you been? Sinabi ko na sa'yo, nagpunta ako sa bahay ni na Sabrina, she almost mumbled. Wearing that dress, I said while staring at her. She bit her lower lip. She had the habit of biting her lip whenever she was nervous or trying to lie to me. She didn't know how much I wanted to bite those lips. Gusto ko lang na suotin ito. You wore a dress going to your best friend's house but a simple t-shirt when we went out on a date. Pumasok na tayo sa loob. She suddenly said as if she was in a hurry. I put my arms around her waist as I sniffed her neck. Go on, I'll follow later. Okay, she said then she hurriedly went inside the mansion. I looked at the car again. I started walking towards it with my brows furrowed, trying to recall where saw it before. The door went open and I was surprised to see the person who just stepped out of it. He was holding Sophie's phone in his hand but he stopped when he saw me. Lance. Hi Venom. Miss Sophie, kanina ka pa hinahanap ni boss. I smiled. Oo, nakita ko siya sa labas. Venom just nodded. Naiintindihan ko. Gusto mo bang ihanda ko na end pampaligo mo? Sige, salamat, Venom. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin sa kanapangiti nang makita ko ang hairpin na ibinigay sa akin ni Lance kanina lang. Sobrang cute nito at ang mas cute pa ay ang katotohanang ako ang naalala niya nang makita niya ito sa store. Tatawagan ko sana si Sabrina para sabihin sa kanya ang nangyari, pero making gulat ko nang hindi ko makita ang phone as bag ko. Nasaan ang phone ko? Sinubukan ko palayong hanapin sa loob ng bag ko, pero wala talaga. Nanlaki ang mga mata ko. Naiwan ko sa kotse ni Lance kaagad akong lumabas sa kwarto ko saka nagmamadaling bumaba. Nandoon pa kaya si Lance? Teka lang, tingin ko nasa labas pa si Vincent. Hindi kaya pagkalabas ko ng mansyon ay kaagad kong nakita sina Lance at Vincent nagulat na nakatingin sa isa't isa. Nang mapansin ako ay pareho silang lumingon sa direksyon ko. Salitang tumingin si Lance sa akin at kay Vincent. Magkasalubong ang mga kilay niyang tinanong si Vincent. Anong ginagawa mo sa bahay ng estudyante ko? Student. Yes, Sophie is money student. Nag-aaral siya sa university kung saan ako nagtrabaho bilang doktor. Tumingin naman sa akin si Vincent kaya kaagad akong naglawas ng tingin. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Bakit ko pa kasi hinayaan si Lance na magpunta rito? She's my wife, pag-declare ni Vincent. Nanlaki ang mga mata ni Lance. Wife? Are you kidding me? Ang bata pa ni Sophie para ikasal. She's my wife. You can even ask her, sabi ni Vincent sa katumingin sa akin. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko habang nag-iisip ng tamang mga salitang sasabihin. Tumingin sa akin si Lance. Totoo ba yun, Sophie? 0 hanggang 0 o, halos pabulong kong sagot. Napanganga si Lance. Siyempre naman magugulat siya matapos malaman na ang nakababata niyang kapatid ay kasal na sa estudyante niya. Hinintay ko siyang may sabihing masama sa akin pero imbes na gawin iyon ay isang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. You two are so unfair. Bakit hindi niyo man lang ako in-invite sa kasal ninyo? Ako dapat ang best man mo. Aniya sabay tapik sa balikat ni Vincent. Because I'll know there are more important things that you are doing, sabi pa ni Vincent. But you are the most important person to me. Mukhang nakalimutan mo na ang kuya mo, ha? Nakatingin lamang ako sa kanilang dalawa.
Noong una, akala ko malayo ang hitsura nila sa isa't isa, pero mali ako. Hindi mo nga maitatangging magkapatid sila. Can I come into your house? Biglang tanong ni Lance habang nakangiti sa akin. Tumingin ako kay Vincent na siya namang tumango lamang kay Lance. Let's have dinner together. Ha! Pareho silang lumingon sa akin, nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon ko. Umiling na lamang ako saka pilit nang umiti sa kanila. Wala, Tara na sa loob. By the way, Sophie, naiwan mo ang phone mo sa loob ng kotse ko, sabi ni Lance sabay abot sa akin ang phone ko. Thank you. It's been really a long time since the last time we saw each other, V. I often go to your pad but someone told me that you already moved out. I even thought that you already flew to Australia. Lance said while we were eating our dinner. Lance was my older brother. We had been so close to each other when we were just kids and I respected him so much. He was the only one who has been so good to me in our family, that was why I respected and looked up to him more than I do to my father. So, you are the one who teaches my wife how to play chess, huh? I said. I glanced at Sophie and she almost choked but Lance immediately handed her some water. So basically, Lance was the man that Sophie admired. Oh, so you are the reason why she asked me to teach her how to play chess. Lance said, yes. And she never won against me. Dahil professional chess player ka, Sophie almost mumbled. I looked at her. But my brother is way better than me when it comes to playing chess. Well, hindi na ngayon. Masyado na rin kasi akong naging busy sa trabaho ko. Baka nga kapag naglaro tayo ngayon ay matalo mo na ako. That's not true. Lance was way better than me in everything. He was kind, responsible, smart, and talented. That was also the reason why he was the favorite child. But despite being favored the most, he never treated me as someone who was inferior to him. He was always the one who defended me from our parents. By the way, V, how have you been now? I mean, aside from being married to my favorite student, what do you do for a living? He suddenly asked. He looked straight at me. Isang no, you may not care about it anymore, but she already came back. What? Who? Monica. The moment that she mentioned that name, my heart started beating so fast. The name that I haven't heard for 5 years, the name that already wanted to forget. Miss Sophie, nakaalis na si Sir Lance, sabi sa akin ni Venom nang buksan niya ang pinto ng kwarto ko. Hindi ko inalis ang kumot na nakataklab sa akin. Okay. Aalis na ako, Miss Sophie. Okay. Hindi ko rin alam pero parang bigla na lang ding sumama ang pakiramdam ko matapos ang pangyayari. Alam na ni Lance ang tungkol sa kasal namin ni Vincent, ibig sabihin madalang na lamang din kaming magkakasama. Paniguradong iwasan niya na ako ngayong nalaman niya na asawa ko ang kapatid niya. Ayaw ko siyang lumayo sa akin. Ngayong alam niya na nakasal na ako, mas pinatutunayan lang yun na wala na talaga kaming chance na dalawa. Alam ko namang mali itong nararamdaman ko, pero nalulungkot talaga ako at nasasaktan. Si Lance ang first love ko at ang tanging mahal ko hanggang ngayon. Ayaw kong malayo sa kanya, gusto ko pa siyang makasama ng mas matagal, pero tingin ko ay hindi na mangyayari iyon. Maya-maya ay may narinig na lamang akong kumakatok mula sa labas ng kwarto ko. Kaagad kong pinunasan ang luha mula sa mga mata ko saka tumayo at naglakad papunta sa pinto. Nakalimutan ko rin palang sabihin kay Venom na samahan ako sa mall bukas. Laking gulat ko na lamang nang si Vincent ang nakita ko pagbukas ng pinto. May hawak siyang isang bote ng whiskey sa kanan niyang kamay. Suot niya pa ang white long sleeves niya, pero unbuttoned na ang 3 unang butones niyon. Ang kulot niyang buhok ay magulo rin, pero nagawa pa rin niyang maging sobrang gwapo. Anong ginagawa mo rito? Let's play chess, tugon niya. Kunot ang noo akong tumingin sa kanya. Ano? I want to play chess with you, Sophie. Tingin ko lasing ka. Isa pa, wala rin ako sa mood para makipaglaro ng chess sa'yo. Matulog na tayo, okay. Pagod na ako, sabi ko saka isasara na sana ang pinto pero bigla niya na lamang akong hinawakan sa kamay. Please, Sophie, let's play chess.
Tila bata niyang pagmamakaawa sa akin. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito. Pero Vin, please. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Mukha siyang miserable, pagod, at malungkot. Malungkot. At bakit naman siya malulungkot? Huminga muna ako ng malalim. Sige na nga, pero isang laro lang, okay. Let's go, sabi niya saka ako hinayla papunta sa kwarto niya. Napairap ako saka uminom ng whiskey nang matapos na ang laro namin. As usual, nanalo na naman ang chess master. Ang pait, saad ko pagkainom ng whiskey. But it tastes delicious, right? Oo, uminom pa ako ng isang glass nyon. Iinom pa sana ako ulit matapos yun, pero bigla kong na-realize na wala na palang laman ng bote kaya kaagad akong napasimangot. Wala nang laman. Sophie. Tandang pananong panipik. Tanong ko habang dinidilaan ang rim ng glass ko. You like my brother, right? Tumingin ako sa kanya saka ko inilagay ang bote sa may center table. Sobra. Mahal na mahal ko siya. Siyang first love ko, at ang tangi kong mamahalin. I knew it, sarkastiko siyang tumawa. That's why you looked so ashamed when he found out about, hindi naman ako nahiya. Nalungkot lang ako kasi napatunayan lang yun na wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang pakialam kahit na may iba akong gusto o magpakasal ako sa ibang lalaki. Sa bagay, never niya naman akong minahal. One-sided love lang naman ang lahat noon pa man. Sunod-sunod na pamatak ang luha mula sa mga mata ko habang inaalala ang magandang pagtrato sa akin ni Lance noon ang dahilan kunog bakit nagustuhan ko siya. Sandaling hindi nagsalita si Vincent. Nagpatuloy lamang siya sa pag-inom ng whiskey na nasa baso niya hanggang sa maubos niya rin iyon. One-sided love? Ha? Tingin ko pareho tayong lasing na, sabi ko. Being in a one-sided love is so stupid, right? Tama. Inilagay niya ang glass niya sa center table saka tumingin sa akin. Sophie, ano? Do you want me to erase your sadness? Tumawa ako. Talaga? Kaya mong gawin yun. Of course. And I also forgot to tell you the part of you that I want to conquer tonight. Tingin ko alam ko na. Nakatitig lamang ako sa mukha niya habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Nakatitig siya sa mga labi ko. Alam ko na ang gagawin niya, pero nanatili lamang akong nakaupo roon hanggang sa maramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa mga labi ko. It was slow, yet passion ate. Nalasahan ko ang whiskey mula sa bibig niya habang hinahalikan niya ako. He bit my lower lip and opened it for his tongue. He sucked my tongue as his hand traveled down to my thighs, slowly massaging them. I put my arms around his shoulders and kissed him back. We just found ourselves lying on the couch while our lips were still playing with each other. I could feel the heat all over my body and I know he feels the same way too. Monica, dinig kong bulong niya. Ano? Alam na ni Dr. Jacobs ang tungkol sa relasyon ninyong dalawa ni Vincent. Tumango ako sa kayumukjok sa desk ko. At ngayon hindi ko na alam kung anong mukha pa ang ihaharap ko sa kanya. Nahihiya ako dahil itinago ko iyon mula sa kanya. Sigurado ako ngayon iniisip niyang gusto kong pagsabayin silang dalawa ng kapatid niya. Tingin ko wala namang pakialam si Dr. Jacobs doon. Ano, kung sa bagay, may girlfriend na siya kaya ano namang pakialam niya kung kasal na ako o hindi. Kawawang Sophie. Anyway, may napakagwapo ka namang asawa kaya wala ka ng dahilan para malungkot pa riyan. At pagkarinig ko sa pangalang iyon ay kaagad na nag-init ang magkabilang pisngi ko. Naalala ko bigla ang nangyari kagabi. Tungkol doon. Ha, sab. Muntik nang may mangyari sa amin, bulong ko matapos tumingin sa paligid namin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil sa sinabi kong iyon. Ano, may nang, hinaan mo ang boses mo, oh my God, Sophie. Oh my God. Papatayin mo yata ako. Totoo ba yun? 0. Huminga muna siya ng malalim bago muling tumingin sa akin. Paano? Bakit hindi natuloy? I mean, asawa mo naman siya kaya bakit hindi? Nakainom lang kaming dalawa kagabi. Mabuti na lang at hindi ako sobrang lasing kaya nagawa ko pa siyang pigilan. Noong huhubere niya na ang damit ko, kaagad ko siyang itinulak palayo saka sinabing hindi pa ako ready. Ano bang problema mo, Sophie? Bakit mo naman pinigilan? Leon na ang pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Sab, hindi ko siya mahal.
At wala kailanman sa isip ko ang gawin iyon kasama ang taong hindi ko naman mahal. Umiling-iling siya. Hindi ko talaga alam, Sophie. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng isip meron ka. Pero alam mo, may nadiskubre ako tungkol kay Vincent. Alam mo, mas may madidiscover ka kung hinayaan mo lang siyang gawin iyon. Hindi tungkol doon. May binanggit kasi siyang pangalan ng babae kagabi. Babae? Sino naman ang babaeng yun? Sumandal ako sa kinauupuan ko. Monica. Monica ang pangalan niya. Monica. Sino siya? Kapatid niya. I don't think babanggitan niya ang pangalan ng kapatid niya habang naghahalikan kaming dalawa. Isa pa, sa pagkakaalam ko wala naman silang babaeng kapatid. Si Lance lang ang kapatid niya. Talaga? E di sino pala yun? Hindi ko alam. Siguro ex-girlfriend niya. Tumanggo naman siya. Tingin ko rin ang ibig sabihin lang yun ay hindi lang ikaw ang in love sa ibang tao. Tama. Sophie, hinahanap ka ni Mr. Jacobs, biglang sabi sa akin ng isa sa mga classmate namin. Nagtinginan naman kaming dalawa ni Sabrina bago ako tuluyang tumayo at naglakad palabas ng classroom namin. Ano kayang kailangan niya sa akin? Ramdam ko ang paglamig ng mga kamay ko nang sumilip ako sa labas at nakita si Lance na nakasandal sa may pader at ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Dr. Jacobs. Sophie, ngumiti siya. Pasensya na sa istorbo, pero pwede ba kitang makausap kahit na sandali lang? Ha? Oo naman. Sophie, pwede ba akong humingi ng pabor mula sa iyo? Tanong sa akin ni Lance nang makarating na kami sa may University Garden. Tumingin ako sa kanya. Favor. Alam mong birthday ni V bukas, hindi ba? Birthday niya bukas. Hindi mo alam. Umiling-iling naman ako. Muntik ko nang makalimutan. It's alright. Baka hindi niya pa nababanggit sa'yo. May plano ka ba? Tanong ko. Plano ko sanang sipresahin siya. Alam mo na, matagal-tagal na rin kasel mula nang magkita kaming dalawa at matagal na rin magmula nang nag-celebrate kami ng birthday niya nang magkasama. Gusto kong maging special iyon at gusto kong malaman niya na hindi ko nalimutan ang birthday niya. Tumanggo naman ako sa ngumiti sa kanya. Napaka-sweet mo talagang kuya. Parati mo siyang iniisip. Dahil kapatid ko siya. Responsibilidad ko ang alagaan siya. So, paano kita matutulungan? Gusto ko sanang tulungan mo akong maghanap ng regalo para sa kanya. Ikaw ang asawa niya, kaya tingin ko ikaw ang makakapagbigay sa akin ng tamang advice at suggestion. Sabi niya sa ngumiti. Nag-iwas ako ng tingin dahil masyadong maganda ang ngiti niya at baka lalo pa akong mahulog sa kanya. Hindi rin kasi ako magaling pumili ng regalo. Hindi ko rin alam kung anong ibibigay ko sa kanya. Sigurado akong alam mo. Isa pa, sigurado naman akong kapag ikaw ang pumili, magugustuhan ni V iyon. Ngumiti na lamang ako. Palingalinga lamang siya sa garden habang ako naman ay hindi maiwasang mapatitig sa kanya. Bigla ko na lamang napansin ang sugat sa may kaliwang gilid ng labi niya. Dr. Jacobs, tawag ko sa kanya. Kaagad naman siyang lumingon sa akin. Nakipag-away ka ba? Hindi siya kaagad nakasagot na para bang nagulat din siya sa tanong ko. Itinuro niya ang sugat niya saka pilit na ngumiti. Ito ba? Wala ito, huwag mong isipin. Oo nga pala, tutulungan mo akong maghanap ng regalo para kay V, hindi ba? Oo naman. Salamat, Sophie. Ikaw talaga ang best sister-in-law. Nawala ang ngiti sa labi ko nang sabihin niya iyon. Tama, sister-in-law niya lang naman ako. Vincent, aalis lang ako kasama ang kuya mo ngayong araw. Sabi ko kay Vincent habang kumakain kami ng breakfast. Pinunasan niya ang bibig niya gamit ang napkin saka tumingin sa akin. What for? Is that a date? How I wish. Naging normal na lamang para sa aming dalawa ang pag-usapan ng kuya niya mula nang malaman niyang si Lance ang lalaking nagugustuhan ko. Hindi siya nagalit at wala rin naman siyang pakialam dahil pareho naman naming alam na wala kaming feelings para sa isa't isa. Actually, mas naging komportable akong kasama si Vincent magmula nang mangyari noong gabing iyon. I mean, noong gabing muntik nang may mangyari sa aming dalawa. Hindi ko pa rin na itatanong sa kanya ang tungkol kay Monica. Sure, he'll take care of you, anyway. Just make sure you won't allow him to touch any of my properties. Sigurado naman akong hindi rin niya gugustuhin gawin iyon kaya wala ka nang dapat pang alalahanin. Tumawa siya. Is he going to pick you up here? Oo,
Nag-text siya sa akin kanina lang. Alright, I think I'll be going now. Let's just meet each other later. Okay. Tumayo siya saka naglakad palapit sa kinauupuan ko kaya naman nagangat ako ng tingin sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya na lamang inilapit ang mukha niya sa akin saka ako binigyan ng mabilis na ngiti sa mga labi. Anong why? I'm just saying goodbye, and just to remind you, I already own that part. Nang aasar pa siyang ngumiti sa akin bago tuluyang naglakad paalis. Pervert, bulong ko sabay tingin sa paligid. Doon ko lamang napansin na lahat pala ng mga maid ay nakatingin sa akin kaya hindi ko tuloy napigilan na mahiya. Hindi ko rin talaga alam kung paano niya iyon nagagawa sa babaeng hindi niya naman mahal. Oh well, mafia boss nga pala siya, sigurado akong ginagawa niya iyon sa lahat ng mga babaeng nakakasalamuhan niya. Minsan talaga hindi ko na alam kung paano siya pakikisamahan. Miss Sophie, hinihintay ka na ni Sir Lance sa labas, biglang sabi sa akin ni Venom. Kaagad naman akong tumayo saka inayos ang sarili ko bago tumingin sa kanya. Ayos lang ba ang histura ko? Napakaganda mo, Miss Sophie. Kaibigan nga talaga kita, Venom. Bye. Mag-iingat kayo, Miss Sophie. Hindi ko na bodyguard ngayon si Venom. Naging personal maid ko na lamang siya pero best friend ang turing ko sa kanya. Tinanong ko rin si Vincent kung pwede ko bang maging classmate si Venom at kaagad naman siyang pumayag. Simula next week, papasok na rin siya sa university kasama ko. Hey! Ngumiti sa akin si Lance nang makita ako. Suot niya ang isang plain black shirt at black jeans. Nasa loob pa ba si V? Kaaalis lang din niya, tugon ko. Oh, okay. Alis na tayo. Sige. Sumakay kami sa loob ng kotse niya saka siya kaagad na nagsimulang mag-drive. So, Sophie, ano sa tingin mo ang dapat kong ibigay kay V? To be honest, hindi ko rin talaga alam ang ibibigay ko sa kanya. Pinag-iisipan kong ang bigyan na lamang siya ng kotse, pero marami na siya yun kaya tingin ko hindi siya matutuwa. Tingin ko bibigyan ko na lamang siya ng jacket. Samandal ako sa upuan. Tingin ko magugustuhan niya iyon. Madalas din kasi siyang magsuot ng jacket. Tingin ko rin. Ikaw ba? Anong plano mong ibigay sa kanya? Sapatos. Tumango siya. I see, that's a good idea. Tingin mo? Oo, magpunta na tayo sa mall kung ganoon. Sophie, anong tingin mo sa isang to? Tanong ni Lance saka ipinakita sa akin ang isang black denim jacket. Hindi naman masama. Pero tingin ko hindi niya magugustuhan. Tumango siya habang nakapout. Okay, how about this one? Nagsusuot din ba siya ng sweatshirt? Madalas ko siyang makitang nakasuot ng suit o hindi naman kaya ay plain t-shirt, pero never ko pa siya nakitang nagsuot ng sweatshirt. Bumantong hininga si Lance na tila ba sumusuko na. Ni hindi ko nga alam kung anong klaseng mga damit ang gusto niyang suotin. Ayos lang yan. Siguro pwede mong ibigay ito sa kanya. Sabi ko saka ipinakita sa kanya ang isang black leather jacket. Ang cool nga niyan. Tingin ko iyan na lamang ang pipilin ko. Okay, ngumiti ako. Sa huli, napagdesisyonan ni Lance na kunin na lamang ang black leather jacket na iyon habang ako naman ay dalawang necktie ang napagdesisyonang kunin, isang red at isang blue na may dog prints. Pagkatapos nyon ay kumain kami bago namin mapagdesisyonang maglakad-lakad muna sa loob ng mall. 0 nga pala, Lance.